Kaibigan, nag-post lang kamakailan ang aktor na si Sam Milby na meron daw siyang diabetes. Pinost niya sa kanyang Instagram. Nagulat yung mga followers niya. Kahit ako nagulat 525 milligrams per DL. Ang normal blood sugar 100 lang. 100 milligrams per DL. Kung after eating, dapat hanggang mga 140 or 160 milligrams per DL after eating. So, itong 525, super high siya. Okay? Pinost niya sa Instagram na balita na rin. Tapos, sabi niya, very healthy siya. Health buff siya, nakakataka. Hindi daw siya mahilig sa matatamis. Hindi kumakain ng junk food tulad natin at iba dyan. Hindi mahilig sa soft drinks. Pero, nalaman niya meron siyang type 2 diabetes. Okay? Wala ding lahi sa parents and grandparents na may type 2 diabetes. Pero meron siyang early signs. Diba, lagi ko tinuturo sa inyo, early warning signs ng diabetes. Ito yung pinaka-early, laging nauuhaw at laging ihi ng ihi. Always thirsty, urinating often. So, tingnan natin ano magagawa niya, ano magagawa natin. Kung siya nga super healthy, nagkaroon pa ng diabetes, ganyang kataas, paano pa tayo? Dumadami talaga may diabetes. Nag-comment yung mga kaibigan niya, ito si Badet Sembrano, kaya yan, di ba? Yan. Si Tintin Bersola Babaw, sabi, that's super high, ako din may diabetes, wala rin ako sweet tooth. Welcome to the diabetes, welcome to the Metformin Club daw, sabi ni Tintin Babaw. So, naka-Metformin, malamang mabibigyan din ng Metformin. Sabi na ibang followers, kaya pa yan ma-reverse. Yan, tuturo natin paano ma-reverse. Pero medyo mataas So, tulad na sinabi ko, maganda yung early warning signs ng blood sugar. Kaya nga sinabi niya, dapat nagpa-check pa ako mas maaga pa. Okay? Ito nga yung mga level. Tulad na sinabi ko, fasting blood sugar, pag wala ka kinakain, ang normal, 100 yan, 99 and below ang green Pag 100 to 125, pre-diabetes na. So, baka alam na ni Samuel Bimer siyang pre-diabetes 1 year ago. Kasi sinabi niya, sana pre-diabetes pa lang ginagamot ko na. Ito pre-diabetes, 100, 125, medyo mataas. Pag lampas 125, 126, diabetes na. Okay, yung sa kanya, 525, which is super high, mabuti nga, hindi na, yung iba nako-comatose, nahihilo sa ganung level. So, tulad na sinabi, ito yung mga early signs, nauuhaw, yung iba inaantok, yung iba naghahanap ng sugar, yung iba pumapayat o tumataba. Ito lumalabo mata, medyo late na to Itong namamanhid ang paa, late na rin yan. Kasi kailangan masira muna yung nerves sa paa bago mamanhid. Kailangan masira sa mata. Ito medyo late. Pero itong early, lagi ko tinuturo, increased thirst. Actually, yung unang-una pa nga, dry mouth. Dry mouth, tapos frequent urination. Always hungry. Kain ng kain, pero namamayat. Pwede rin yan, diabetes signs, lumalabas yung blood sugar sa katawan. Yan, pre-diabetes. Ibig sabihin nito, papunta na sa diabetes. Ito nga yung mga sintomas. Sugat na hindi gumagaling, medyo late na yan. Laging pagod, malabo mata. Pag babae, madalas may infection, pwede rin. Okay? Late signs, yung mga impotence, usually 5 years na diabetes. Complication, papunta pa sa mga kidney problem. Mas matagal pa, pero pag ganyan kataas, binabantayan. So, pag pre-diabetes o diabetes, maraming gulay kailangan kakainin. Okay? Iwas alcohol at bawas sa mga high carbohydrates foods. Yan. Pinapakita natin mga plant-based foods, iwas sa mga sugary at processed foods. So, nagtataka tayo yung nangyari dito kay Sam Milby. Paano nangyari? Hindi natin masabi. Kailangan siguro more history. Kung walang kamag-anak, baka mas overweight siya konti. Hindi natin masabi. Diba?
Baka hindi nga siya kumakain ng matatamis, pero baka meron siya nakakain na akala niya okay eh. Baka possible eh. Like mga prutas, mamaya ituturo ko, di ba? Hindi lahat ng prutas okay sa diabetes. Merong mga prutas na hindi okay. Like say, baka marami kang magmangga, marami kang mag-grapes, o kahit healthy yon, kung marami, matamis pa rin siya. O mahilig kang mag-shake, okay lang naman mag-shake, fruit juice, pero matamis pa rin siya. So, nililimit ang, wala talagang unli eh. Ang unli mo lang yung gulay. Gulay lang unli. So, baka medyo rich yung nakakain, hindi natin masabi. Diba? Or possible din kasi, marami talaga nagkaka-diabetes ngayon worldwide eh. Worldwide. So, parang hindi tayo makaiwas siguro. Siyempre, bawat punta mo sa supermarket, sa tindahan, sa restaurant, puro high sugar eh, 'di ba? Puro mga donuts, sari-sari, kahit coffee, ang dami ng cream. Ayan, soft drinks, kahit diet soda, iced tea, kahit energy drinks, kahit buko, sobrahan mo ng buko, matamis na rin siya. Sports drink, sugary fruit juice, may sugar sa coffee, sa tea, alcohol, marami din. Mga carbohydrates and calories. So, tubig lang talaga para sa atin. Kung siya nga healthy, nagkaroon, paano pa tayo na puro only rice, di ba? Puro mga daming pandesal, matamis din yung pandesal. So, limited dapat. Tubig, lemon water, pwede yan. Walang asukal na tea, herbal tea, unsweetened coffee, pwede lahat yan. Low-fat milk. So, paano, risk factors? Ay, nag-exercise naman siya. Stress pwede mag-cause ng diabetes. Pag stress, tumataas yung cortisol, isip ng isip, pwede yon. Kulang sa tulog, pwede rin magpataas ng sugar. So, ito na nga mga signs. So, yan, sinasabi, bawas sa sugary, less alcohol, and sapat na tulog. And yung portion size mas konti. Kasi kahit healthy ang kinakain mo, kung sobra naman dami. Healthy nga kinakain mo, ang dami naman. Nasobrahan mo ng prutas. Possible yan. Diba? Yan ang mga complications. So, sinabi ko, ito pwede magpataas ng sugar, emotional, physical stress. Tingnan nyo kung meron kayo. May infection, may mga sakit. Kailangan i-check din. Baka merong ibang sakit nagkakos ng diabetes. Kailangan ma-check din, ultrasound ng pancreas. Titingnan din, baka may ibang factors. Okay, baka may vitamin, supplements na iniinom. O merong mga gamot or na nagpapataas ng blood sugar, mga steroids at iba pa. Yung mahilig din sa protein, di ba? Okay ang protein. Pero yung talagang nag-high protein, 3 steak, o, di ba? O 4 na pork chop, high protein, pwede rin tumaas yung blood sugar. Kahit mga zero soft drinks, artificial sweetener, hindi rin maganda sa katawan. Kasi kahit zero siya, 0 calories, yung utak natin, iniisip matamis. So, naghahanap ka pa rin ng matamis. Alcohol, alam niyo naman, maraming sugar yan, mga wine, kahit mga beer. Dehydrated. Yan isa din problema. Sobrang pawis. Nasisira ang kidneys. Yan, sobrang init. Nagloloko din. Kulang sa tulog. Pag kulang sa tulog, di mo napapansin, mas kakain ka. Merong mga ito medyo malalim na to. Yung hormone nagbabago, bumababang blood sugar sa madaling araw tapos tumataas. Yan. So, alam nyo na yan. Kahit yung mga sauces, marami nakatagong matatamis dyan. Yan. Kita nyo. Maingat tayo dyan sa mga ranch sauce. Kala nyo okay. Pero matamis yan. Itong mga dressing na yan, ang daming calories yan. Artificial sweetener. Ito, obvious naman, di ba? Obvious to. I think ito mahilig ang kababayan natin ito. Pwede naman paminsan-minsan pero kung madalas nakita niyo naman processed foods. Baka yung pagkain natin ngayon yung mga pagkain natin minsan kasi yung mga label misleading
sasabihin nila sa label, zero cholesterol o zero fat. Pero para magkalasa, dadamihan naman nila sugar. May ganun eh. So, pag ziniro mo yung fat o cholesterol para magkalasa, tinataas din yung sugar. Tinatago nila. Alcohol. Okay? Yan. Pagdating sa gulay, maganda itong mga non-starchy vegetable. Yan, mga broccoli, kangkong, yan ang okay. Yan, ganitong gulay ang maganda. Carrots, green leafy vegetable, pepper, celery, yan ang maganda. Kamatis, cucumber, onion, ito, eggplant, beans, hilig ko yan, ito mga luluto. Ang palaya, favorite ko, wala dito, malunggay, diba? Yan ang magaganda. Lower blood sugar, green leafy vegetables, tsaka yung mga hindi siya ma-starch. Yan. Ang pag-iingatan natin, itong starchy vegetable. Ayan, oh. Ang starchy vegetable, yung mga patatas. Maraming patatas. So, or maraming corn. Pwede naman ang corn, wag lang sobra dami. Mga starchy. Okay? Ube, starchy. Kamote, starchy. Pero pwede naman pa konti-konti. Okay. Prutas. Dito marami nang kakamali ang kababayan natin. Dito, marami nang kakamali. Kala nila lahat ng prutas okay. Hindi nila alam, hindi okay yung nandito. Okay? Ano yung mga hindi okay? Lampas 50 ang glycemic index, hindi na okay. Pakwan. Healthy ang pakwan, pero kung marami kang kakainin, napakatamis. Pineapple, napakatamis. Nagpapataas ng blood sugar. Pakwan, pineapple, melon, raisins, papaya, pinya, mangga, grapes. Saging nasa gitna, wag lang overripe. The point is, yung prutas, minsan mahilig tayo sa overripe, di ba? Yung overripe, nakakataas ng blood sugar. Yung overripe. Hindi ko sinasabi wag kumain, pero one slice lang to. Pag grapes, baka 6 lang. Kung mangga, 1 slice lang. Pinya, maliit lang. Saging, wag yung hinog na hinog. Okay? Gusto ko, may ligaw sa banana Q, SM, marami. Kaya lang yung banana Q, syempre may balot, matamis siya, or kamote Q. Paminsan-minsan. Yan, o. Dito lang tayo sa gitna. Huwag overripe na saging. Ang pinakamagandang prutas, syempre hanggang apple lang tayo. Pinakamababa. Apple. Diba? Yan lang ang mga mabababa. Suha, apple, pears, hanggang dyan lang ang mababa. Ito, mahal naman ng cherries, pero pwede rin. So, yan ang mga lower glycemic index, yung mga apple. Avocado, wag mo lagyan ng matatamis. Okay, suha, pear, strawberry, pwede, wag mo lagyan ng matatamis. Yan ang mabababa. Ang matataas, watermelon, pineapple, mango, orange, somewhere in between. Okay? Baka sabihin nyo, lastly, walang makain, lahat to pwede, gulay. Okra, pampababa ng blood sugar. Okra. Mahilig ka sa okra. At saka pinapaluto ko sa kanila, steam lang. Steam, lagyan mo na lang suka. Konti-konting bagoong pwede. Ampalaya, yan. Yan ang kinain ko kahapon. Walang sahog na ampalaya. Kamati, sibuyas lang. Whole grain, brown rice, wheat bread. Lean protein, walang taba. Nuts and seed, pwede naman eh. Hindi ba bawal sa diabetes eh. Pang merienda siya. Pwede siya. Good fat siya. Strawberry, tulad na sinabi ko. Green tea, walang matamis. Apple cider, suka, ginagawa. Sausawan, mostly suka, kalamansi. Bawas tayo sa toyo, patis, at bagoong. Huwag masyadong marami. Tubig, pinakamalaga sa diabetes. More water, 8 to 10 glasses. Basta tubig yan. Sasabihin nyo, kaya ko 3. Huwag na mag-argue. 8 to 10 glasses tubig. Tubig, kailangan ng katawan tubig. Sa utak, kailangan ng tubig. Liver, kailangan tubig. Katawan, kailangan tubig. Kidneys, para hindi mag-dialysis, kailangan tubig. Puso, kailangan tubig. Lahat kailangan ng tubig. Lalo na ngayon, sobra init. Global warming, more water. Kung dati 8, baka ngayon 10 to 12 ang requirement natin. Herbal tea, kamatis, spinach. Toklisa, napakasarap. Okra, napakita ko. Ampalaya, broccoli, mahal lang. Cauliflower, carrots, pinakita ko na kanina. Apple, low calorie.
Oranges, medyo matamis, somewhere in between. Kaya lang maganda siya. Oo. Suha, pwede. Pero wag na may isang buo. Mga 3 to 4 slice. Strawberry at fish. Chicken breast, pwede rin. Oatmeal, pwede. Maganda, oatmeal. Meron pang tip sa cold rice eh. Pag sobrang init yung kanin, pwede kayo half cup. 'Di ba? Pero kung mahilig ka sa mas maraming rice, pag naging kaning lamig na, mas mabagal na pagtaas ng blood sugar. Kasi kanin lamig, tumigas na siya. So, pag tumigas na siya, pag ininit mo siya, matigas siya, matagal siya maghiwalay, matagal siya ma-absorb. So, may pag-aaral yan, yung cold rice. Pero hindi ka naman pwede lagi kumain ng bahaw. So, kung mainit na kanin, konti lang ang kakainin mo. Okay? Saan po nakatulong tong tips natin? Para makaiwas sa diabetes, parang dumadami ngayon sa mundo, ingat po tayo lagi.